Samantala, malaan ang patuloy na pagpapatupad ng mga programa para sa mga mahihirap. Inihag ito ng Malacanang kasabay ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Ralph. Tiniyak nga ng Malacanang ang paglalatag ng mekanismo para mapanatiling maganda ang galaw na ekonomiya ng bansa. Nagpakitang gilas kasi ang GDP ng Pilipinas kumpara sa mas mauunlad na bansa sa Asia. Muling nagpakitang gilas ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa unang quarter ng taong 2013, tumaas sa 7.8% ang GDP, pinakamataas na quarterly growth rate na naitala sa ilalim ng Aquino administration. Ito ang pinakamataas na GDP growth sa bansa kahit walang naganap na presidential election simula taong 1988. Nalampasan pa nito ang iba pang mga bansa katulad ng China na nagtala ng 7.7%, Indonesia 6% at Malaysia 4.1%. Ang pag-akyat ng GDP ng Pilipinas ang naitalang pinakamataas sa Asian region. Growth was felt in almost all sectors, most notably in local manufacturing, which grew by 9.7%. The continuation of government public expenditures was also key, in 13.2%. This was helped by the growth in the government spending in public construction, which expanded by 45.6%. By expenditure, capital formation likewise grew by 47.7%. Without doubt, the confidence of both investors and consumers remains strong, as economic activity accelerates even in an uncertain global economic climate. Pero bukod sa hangad na paglago ng ekonomiya, nakatuon ang Aquino administration sa pagtamo ng inclusive growth kasabay ng pagpapalawak pa ng mga programa para sa mahihirap, kabilang na dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino. Nauna nang tiniyak ni Pangulong Aquino na walang dapat maiwang pamilyang Pilipino sa pagbangon ng bansa mula sa kahirapan. More than economic growth, however, the Aquino administration is focused on fostering inclusive growth. Since our administration took office, we have worked to drastically expand social safety nets to help the most vulnerable in our country. Most noteworthy is the fourfold increase in the budget of the Pantawid Pamilyang Pilipino program, which to date has helped more than 3.9 million Filipino households. The recent election results show that the public has confidence in the President and agrees with the direction the country is going. Therefore, our administration continue to promote and expand policies that lead to a Philippines where no one is left behind. Kumpiyansa naman ang Malacanang na mapapanatili ng pamahalaan ang pag-arangkada ng ekonomiya ng bansa. Bukod kasi sa pagtaas ng sektor ng manufacturing at public construction, na itala rin ang malaking paggasto sa mga consumer sa harap na rin ng naganap na midterm elections. Marami pa naman pong pwedeng drivers from on the part of government. But alam mo, even if it is an election year, if you note, mataas din po talaga. I have, nung first quarter po kasi ng 2007, growth was at 6.3. Nung 2001 naman, 2.5. Nung 1995, 4.8. Nung 1987, 3.1. So even for a midterm election year, talagang mataas po yung 7.8. So we're looking at, we've identified the areas kung saan po siya tumaas, and also we intend to keep focusing our interventions in those areas, particularly yung sa tourism and dun sa agriculture. Kasunod dito, muling iginit ang Malacanang na may mga hakbang ang pamahalaan para maipaabot ang ginhawa ng magandang galaw na ekonomiya sa mahihirap na pamilyang Pilipino. Hindi naman din po kasi yung nagiging, hindi naman 1:1 din yung correspondence niyan. It takes some time, which is why yung goal namin ng administrasyon talaga is yung i-sustain para makababa, at habang we are getting there, while it's a work in progress, we have to make the direct interventions. Thank you. At yan pong ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.